Po, magpunas-punas na po tayo ng pawis at tayo po ay magpahinga habang hinihintay po natin ang ating minamahal na kapatid. Napag-atasan lang po ako ni kapatid na Marie, hindi po ako tumitindig ng saga ng sarili kong kagustuhan. Kaya wag po kayong mag-alala, ang atin pong kapatid na Flor ang ating facilitator. Purihin ng Diyos. Sadyang napakabuti ng Panginoon. Ano po? Sige na po, Ama, ako na po. Galak po sa puso ko ang muli ay bigyan ng pagkakataon ng ating Ama sa kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu. Mapagpalang umaga pong muli sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Kamusta po kayo? Nakahinga na po? Okay na po? Nakapagpunas na po ng pawis? Nakakagalak po ang Panginoon, ano po? Masurpresa ang Diyos. Subalit sabi nga po, kapag ang daladala mong sandata at baluti ay ang kanyang kabutihan, kagandahang loob, kahit naglalakad ka sa gitna ng daan, sa gitna ng unos, hindi ka mauuhaw, hindi ka matutuyuan. Amen po ba? Kaya po, siguro habang kayo'y naghahanda at habang ako din ay naghihintay ng datal ng kung ano man ang idadatal ng Panginoon sa kaisipan ko, nais ko po munang buksan ang ating gawaing ito sa panimulang gawaing ito ng isang awitin. At nais ko pong ibigay sa inyo ang aking kapatid. Doon po ako nakatingin sa kapatid kong puspos doon eh. Natapat po ako din eh. Alam ko po, galak sa puso niya at sa kalooban ng Ama sigurado pong aabot. Ito po, parang kami din po ito ng mga anak doon na nagsusumika lang damdamin sa kagalakan sa pag-aalay sa Diyos. Halika na po, tatang. Opo. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay upang higit kayong magalak. Magandang umaga po sa tanghali ito. Talagang mapalad po ako sa panahong ito dahil dalawang umaga na po itong aking pag-aalay ng awit. Ako po ay masaya sapagkat nakapag-aalay po ako ng awit sa ating Diyos Ama at sa ating lahat. Wala yung ating pan. Wala. At habang naghahanda po ang ating kapatid at naghihintay din po doon sa ating kapatid na hindi ko po alam kung asaan po. Ito po ang dinatal sa aking kaisipan na ating pagsasalu-saluhan. Ang sabi po sa banal na kasulatan, pasanin mo ang krus mo, iwanan mo ang lahat sa buhay mo at sumunod ka sa akin. Ano po? Kaya ang idinatal po sa isip ko na ating pagsalu-saluhan ay ang pagpapasan ng krus. Pagpapasan, ano po? Pagpapasan na lang po. Ngayon, doon sa tema na yon, ito po yung reflection question na ibinigay din po ng Ama sa aking kaisipan. Paano daw po natin papasanin ang ating krus? Paano po natin ito papasanin? Mapapasan po ba natin ito kung sa ganang ating kakayanan? Ganda po ng sagot. Hindi po. Papasanin po ba natin ito kung sa ganang sarili nating lakas? Hindi po.
At kung sa ganang bilang tao, tayo'y marupok, iiwanan po ba natin ang lahat sa atin at tayo'y susunod sa Kanya? Kung hindi natin naramdaman ang Kanyang kadakilaan, na sa ating pagpapasa ng krus ay hindi naman tayo ang nabibigatan, kundi may nagpapasan sa ganang ating sarili, may nagpapasan, mayroon po tayong katulong na nagpapasan at hindi po niya ipinadarama sa atin ang hirap. Amen po ba? Gaya halimbawa po ng kung tayo'y may mga karamdaman, kung tayo'y may mga kakulangan sa buhay, di po ba't nang makilala natin ang Panginoon para pong magaan nating nakakayanan at napagtatagumpayan ng lahat. Amen po ba? Totoo po yun. Di ko po alam, ito po ang idinatal sa akin ng Panginoon, bagamat hindi nga po ako ang facilitator ngayon. Kaya kumbaga walang paghahanda sa aking kaisipan. Wala pong paghahanda, kundi ito po yung pilit niyang iniuukil-kil. At katotohanan po na hindi natin kayang pasanin ng anuman kung hindi natin dadamhin ang Diyos na buhay na nagpakilala sa atin na ang lahat ng hindi natin kaya, siya'y kaya niya. At kung magtitiwala tayo sa Kanya, tutulungan niya tayo at di niya tayo pababayaan. Sa pamamagitan po ng Kanyang mga banal na aral at mga banal na salita, ito po yung nagiging baluti natin, sandata natin upang mapasa natin ang krus na pinapapasan sa atin. Kaya po, ito po, bago po ako tumawag ng mga magbabahagi, ito na po ang ating kapatid na Magno upang alayan ng awitin ng ating Panginoon. Para po sa ating lahat. Ang hiwaga ng aking damdamin, ngayon ko nalaman, ikaw ang dahil, at tuluyan di ko mapigil sa nais kong ikaw ay makapiling. Magmula nang kita'y makilala, larawan mo Kristo, tanglaw niya ring buhay. Ang landas ng aking kapalaran, warit nagliwanag at makakamtan. Iniibig kita ng higit pa sa aking buhay. Minamahal kita ng wagas at walang kapantay. Ito'y tanging sumpa at panata kong tunay. Hanggang sa huling tibok, ang puso ko sa'yo lamang. Iniibig kita ng higit pa sa aking buhay. Ininamahal kita ng wagas at walang kapantay. Ito'y tanging isumpa at panata kong tunay. Hanggang sa huling tibok, ang puso ko sa'yo lamang. Maraming salamat. Salamat po. Purihin ka, Ama. Salamat po, kapatid na Magno, sa madamdamin mong awitin. Napakaganda po, umalingaw po ang tinig niya.
Salamat po sa Panginoon. Kaya po ngayon, tatawag naman po ako ng unang magbabahagi kung paano nga po kaya, paano at sino sa kanyang buhay ang naghahari kung kaya't ang kanyang mga pasanin ay magaan niyang napagtatagumpayan. Pagkatapos po ng isang cups, isang alagad naman po. At nais ko pong tawagin ang ating kapatid na promise kung paano po niya na ipagtatagumpay ang kanyang mga pinapasan. Kung saan ang kaparaanan niya, ito nakakayanan. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na po. Buhay po ang Diyos. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Samahan niyo po ako sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. O Amang Dakila, sa araw na ito, walang hanggang papuring pasasalamat ang itinataas ko sa kadakilaan mo. Salamat po, Ama, sa buhay na pahiram, sa aming kalakasan, sa mabuting kalusugan, sa kapayapaan ng aming puso at kaisipan, na patuloy mong ginagabayan at pinaghaharian upang sa lahat ng bagay, anuman itong dumatal, aming maisasadsad, anumang krus na mabigat na iyong ipapasan, kapag ikaw ang kaagapay, walang hindi namin makakayanan. Kaya po, Ama, sa umagang ito, narito kaming mga anak mo. Batid na batid kong pinagmamasdan mo at nalilirip mo ang bawat naming kahilingan, ang bawat naming panambitan. Ang dasal na mainam para sa mga kinauukulan, bagay, para sa aming mga dalahin, para sa aming kalusugan, maging sa gawain. Kaya, Ama, ikaw ang magharing ganap sa bawat isang anak mong naririto. Lahat ng papuri itinataas ko, itinataas namin sa iyo, sa matamis mong pangalan, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo bilang Divine Mercy aming pinaglilingkuran, bukal ng awa at habag, sa kapangyarihan at liwanag ng iyong banal na Espiritu, sa walang hanggang pagkalinga ng Inang Birheng Maria, at sa gabay ng aming Apo Kunching, ang babaeng kinalugdan mo. Amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sadyang buhay po ang Diyos. Napakaganda po ng tema. Kung saan habang kami patungo sa dakong banal na ito, sa katahimikan ko sa loob ng sasakyan ng aming tricycle, nagpupuri ako sa Ama. Ayokong umiyak. Sa halip ang gusto ko ay pasalamatan siya. Buhay na buhay ang Diyos, sapagkat ang temang idinatal sa ating facilitator, hindi man siya ang takda sa araw na ito, ay kanyang ibinigay upang ating pagsaluhan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Pagpapasan ng krus. Meron po ba kayong mga pinapasan sa inyong damdamin, kalooban, sa inyong pagkatao? Meron po ba kayong mga mabigat na dalahin? Taas nga po ang kamay. Marami po, sapagkat hindi tayo bibigyan ng pasanin ng Panginoon kung hindi niya batid na ating kakayanin. Amen po ba doon? Opo. At isa po ako sa isang buhay na patotoo. Naisubmit ko na po ang aking sarili, ang aking pagkatao. Isinubmit ko na po ito sa Panginoon. Kung paano nga pong sa dating buhay ay masarap pong damahin ang mga bagay na nakapagpapaligaya, nakapagpapasaya sa ating mga mata,
sa ating katawan bilang pagkatao, yung mga bagay na nabibili ng pera, yung mga katuwaan, kasiglahan, na pawang gawa lang ng tao, na panandilian lamang. At gayon din naman, laging nasa isip, na kapag nawawalan na, ay kung saan tatakbo. At gaya ng pagbabahagi ng isa nating kapatid kahapon lamang, kung saan nga dito ay sinabi niya na kapag siya ay may nakitang lending, agad niya itong pinapatulan. Alam ko po, hindi man magtaas ang ilan sa inyo, hindi man po umamin sa harapang ito, ang kapatid kong yaon kahapon, maging ako, ay ginagawa ko sa dating buhay ko. Palakpakan po natin ng Diyos. Opo, bakit nga po ba? Bakit nga po ba na kapag nararamdaman natin na wala na tayong pera? At kung tayo ay may dinadala sa ating sarili, kung meron tayong inaakala nating dalahin na pera ang katugunan, agad-agad humahanap tayo ng kaparaanan. Kaparanan sa tao, kung saan kapag tayo nga ay nanghihiram, sa personal mang tao o sa isang mang institusyon or organisasyon or isang lending institution. Totoo po yung sinabi niya na babaon lang tayo. Sige nga po, ang ilan sa inyo magbalik tanaw. Hindi po ba naranasan natin na po sapagkat isa din ako doon, na kapag kumuha tayo sa isang lending o kahit man sa tao, kapag mayroon tipong matatapos-tapos na, babalikwas na, amen po ba doon? Amen po ba doon? Taas nga po ang kamay ng amen? Ay, walang nangungutang, kami lang ni kapatid. Di po ba, nakakahiya po kasing aminin yung nangungutang, pero wala pong hindi nangungutang sa panahon na to. Amen po ba doon? Amen. Subalit purihin ng Ama, dakilain siya, hindi po malayo sa tema ang aking pagbabahagi. Sapagkat sa dating buhay po, kung paanong ito rin ay ginawa ko upang matugunan ang mga pangangailangan bilang kinukonsider ko na pasanin sa buhay ko, sa kalooban, sa kadakilaan ng Ama. Kung paanong ako at ang kabiyak ng puso ko ay inakay sa banal na dakong ito. Nakaramdam po kami ng kalayaan sa mga bagay na makalayaw o pangkalayawan. Amen po ba doon? Tama po ba yung term na nagamit ko? Kalayawan, opo. Kalayawan in a sense na hinahanap po natin lagi yung maganda. Di po ba? Yung masaya, yung mall. Ako po, naku po noon. Totoo po yun. Wala pong bagong bukas na mall na hindi ko napuntahan. Subalit ngayon, sa maniwala po kayo sa hindi. Ayun na lang po ang SM sa tabi namin. Just a stone throw away from our house. Totoo pong hindi kayo maniniwala. Hindi ko na po ito napupuntahan. At kung mapuntahan man ay kung sadyang kailangan lang. At kung minsan naman ay napupuntahan ko, kapag ka nakakaramdam ang kabiyak ng puso ko, na manood kami ng sine, dahil ito ay libre. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bakit po libre? Kasi nga po, opo, isang 27 at isang 26 po ang magkasamang nanonood ng sine. Sabi nga po yun isang kapatid kahapon na nagkaroon ng kaarawan. Nasa membro na po kami ng senior citizen. At eto na po. Kung paano kami naakay sa dakong ito, sadya nga pong madaming kaganapang nababago na hindi natin namamalayan, nababago ang ating pag-uugali na hindi natin namamalayan. May mga bagay na ipinagkakaloob siya sa atin na magaang nating natatanggap gaya ng kawalan. Amen po ba doon? Amen po ba doon? At purihin ng Diyos kung paano kami napalaya na. Subalit naroon pa din ang krus na pasan-pasan ko sa iniwanan sa akin ng aking kapatid na yumao.
Bakit po? Hindi po ako magbabahagi ng bagay na hindi ko nararanasan. At hindi ko rin po ibabahagi yung pang-ibang tao sapagkat wala po akong kamalian sa kanilang kaganapan. Ang ibabahagi ko po kung paanong pinapasan ko ang mga pamangking ko. Alam niyo po ba sa bahay, I am the only rose. Doon sa kabiyak ng puso ko, sa 3 pamangkin kong lalaki, doon po sa 2 anak kong lalaki. Mabuti na lang po, nagkaroon ako ng isang manugang na doon, kuminsan ay wala, at saka po isang apong babaeng nakakasama doon na isinasama ko dito. But then, I am the only rose among the thorn. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. May 2 months na po ngayon, na yung panganay na anak ng aking kaputol ay wala pong trabaho, gano'n na lang. Wala po siyang trabaho the meantime. At nasa bahay lang po siya. Gayon din po yung 2 pang anak niya, na bagamat yung isa nagtatrabaho, yung bunso ay nag-i-stay sa amin, na halos kulang na nga lang po sa akin nagsilusot yung mga yon. At doon nga pong pumanaw ang kabiyak ang kaputol ko, yung kapatid kong pangatlo sa akin. Nung pong siya ay nakaburol kasi nag-trans sa mahal na apo yung kanyang spirit. At dito po ay sinambit niya po na, yun nga po, maraming paalala at tagubilin. At isa na nga rin po doon sa ate, ito po ang natatandaan kong nadinig ko. Nadinig kong boses ng kapatid ko sa katauhan ng mahal na apo dahil nga po nag-trans. Ate, huwag mong pababayaan ng mga anak ko. Huwag mo silang pababayaan. Ikaw na ang bahala sa kanila. From there on, ito po ay parang naging commitment ko na sa yumao kong kapatid. At minsan nga po ay nabanggit sa akin ng kabiyak ng puso ko na, tatay, ito ay walang ibig sabihin. Ito ay pakikipagtotoo lang sa mga kapatid kong naririto sa loob ng dambana. Nabanggit po ng kabiyak ng puso ko na, porkit ba't ibinilin sa'yo ng kapatid mo, yung mga anak niya, ay, kumbaga, parang wholeheartedly na committed na ako. Opo, totoo po yun. Totoo po yun. Totoo po na kapag po may nagagawang hindi tama yung mga pamangkin ko, dahil sa akin nga po sila nakatahan, kapag po may mga negative reactions akong nadadala, dinadala po ito ng aking kalooban. Hindi naman po ako masyado makapag-react sa kabiyak ng puso ko sapagkat nga po totoo naman na sa akin sila nakapisan. At ang pagkain po ng isa ay pagkain ng lahat. Totoo po yun. At dahil nga po mga lalaki, may mga kaganapan na parang kung minsan ay hindi ko ma-justify. Yung po bang ugaling bata po kasi, kanya hindi ko mahahanap yung ako o yung kung sino pa man na maging sila, sapagkat sila nga po ay sila. Naunawaan niyo po marahil ang ibig kong sabihin. Kanya po ito ay pasan-pasan ko, subalit napakabuti ng Ama. Ito pong pamangkin kong panganay na 2 buwan nang walang trabaho. Pamula nung siya ay kinausap ko. At nung tinanong ko kung may problema sa trabaho, ay umamin naman po sa akin. Pamula po noon, ala na po akong ginawa kundi idilugot sa Panginoon. Ama, wala po akong matatakbuhan. Wala pong makakaunawa. Ikaw lamang po, Ama, ang pwede kong pagsabihan. Tulungan niyo po ako. Bigyan niyo po ng pagkakataong makapagtrabaho muli ang pamangkin ko. Talaga pong yun ang idinadasal ko.
Kapag itinataas na ng mahal na Apo ang kanyang ang Biblia na napulot natin sa kapatid na Beth, sabi niya na kapag siya ay humihiling sa Panginoon, the moment na itinaas ng mahal na Apo ang Biblia sa harap ng dambanang ito, ay humihiling siya. Alam ko pong marami sa inyo ang nakapulot nito. Kaya ganon din po ang ginagawa ko. Purihin, dakilain ang Ama. Isang araw po, dumating doon yung pamangking ko sa side ng mister ko. Ang sabi niya, Mami, alam mo, Mami din po kasi ang tawag sa akin ng mga bata. Mami, alam mo, nag-a-apply yung kabiyak ko sa ganong lugar eh. Sabi niya, andyan ba si Kuya? Sabi niya, yun nga po yung pamangking ko. Sabi ko, oo. Pero siguro po naulinigan ng pamangking ko yung aming pag-uusap. At lumabas siya ng kwarto. Sapagkat nga po buhat nun siya nawala ng trabaho, lagi lang po siya nakakulong sa kwarto. Inalok siya ngayon ng pamangking ko, na yun dumating, sabi niya, Kuya, gusto mo bang sumama? Kasi bukas pupunta siya sa agency, ganon. Purihin, dakilain ng Ama. Habang sinasabi yun ng pamangking ko, doon sa tunay kong pamangkin, Diyos ko, umuusal ang isip ko, Ama, ikaw na po ang bahala. Sapagkat nakaranas na po kasi siya nung parang naloko siya doon sa mga ganong bagay. Kanya sabi ko, Ama, ikaw na po ang bahala. Mga kapatid, ito po ay isang buhay na patotoo ko sa inyo. Na kapag anuman ang ating dalahin at iniyalay natin at ipinagkatiwala sa Panginoon, walang hindi niya ipagkakaloob sa atin. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po ba, ang sabi ng pamangkin ko, sige, sama ako. Diyos ko, tuwan-tuwa ang puso ko, galak na galak ang kalooban ko. Sapagkat nung palampon, sumagot ang pamangkin ko para na akong nabunutan ng tinik. Inangkin ko na pong buong lahat ng tinik na narito sa akin ay nabunot na. Purihin ng Diyos. Nang siya naman ay sumama na patungo ng agency, idinudulog ko pa rin, ihiningi ko pa din ng gabay at patnubay sa Panginoon na kung ito ay kalooban niya, ang pagpunta niya sa ibang lugar, kung kalooban niya, bigyan niya ng linaw. Palakpakan po natin ng malakas ang buhay na Diyos sapagkat nung pong nag-apply siya, bagamat nung una, yung first interview niya ay medyo sumemplang siya dahil hindi niya naman linya yung trabaho ang inalok sa kanya. Binigyan siya ng pagkakataon na mag-aral at pag-aralan yung ganong trabaho upang sa gayon daw kung darating ang employer ay makapasa siya. At ganon nga po, katulong pa din akong nag-research sa internet. Ganon po ang alalay ko sa mga pamangkin ko sapagkat wala nga po silang tatakbuhan. Nag-research kami, purihin dakilain ng Ama. Natutunan niya. Noong second interview, pumasa siya at in-schedule siya para doon sa pagdating ng employer. Bagamat hindi pa po siya naaalis, nagpupuri na ako sa Panginoon. Sapagkat iyon lang ay isang malaking yes na para sa akin. Sapagkat nga po wala pa daw go signal yung main office, kanya hindi pa sila binibigyan ng go signal para magpa-medical. But then, inaangkin ko na po ito ng buong buo. Kumbaga man ito ay nais kong ibahagi sana kapag siya ay nakaalis na. Subalit sa oras na ito, inaangkin ko na sa kalooban ng Ama. Alam kong nadirinig niya ako kung paano ang panambitan ko na makalusot at makapagtrabaho ang pamangkin ko. Upang siya gano'n naman ay hindi ko na iniintindi at siya man naman ay hindi niya na dinadala yung sa kalooban niya na nahihiya siya sa aking kabiyak ng puso. Kanya lagi siyang nakakulong sa kwarto. Kanya po sabi ko nga, Ama, napakabuti mo. Walang hindi ka dininig sa mga anak mo. Totoo po ito. Kung paano nga pong ako'y nagpupurit, ninilay kanina habang kami patungo rito, yun naman po pala.
kung ano yung pasaning dinadala ko ang siyang tema nating pagsasaluhan sa umagang ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. God is really good. Yung pong, kung ano man po yung iba-iba pa, sa totoo po, kung ako man nakagaya ng iba, ay namumroblema na pang-pinansyal. Totoo po yun, napakabigat pong problema ng pera, di po ba? Hindi po ba? Amen. Bakit? Bakit ang hirap talaga maging problema ng pera? Pera, wala kang bigas. Wala kang pera, wala kang pera, wala kang panggasolina. Di po ba parang ganon para makatungo ka? Subalit sa kabutihan ng Ama, sadyang napakabait niya, ipagkakaloob niya ang marapat sa bawat anak niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kung kaya po at kung ano man po, at tinuran po ito ng mahal na Apo Kunching kagabi, doon sa aming tinunguhan, kung tayo man daw po ay wala, lalong higit ang mga alagad niya, kung may mga dalahin nga din daw po na pangkalusugan o karamdaman, o anumang dalahin natin sa ating pamilya o sarili man, patuloy tayong manalig sa Diyos na mayroon siyang magagawa sa bawat anak niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At totoo po, maniwala po kayo mga kapatid ko, na kapag po ang Panginoon ang kasama natin, ang kaagapay natin, walang hindi tayo maisasadsad. Anumang bigat ng krus ang ating pasan-pasan. Amen po ba doon? Kaya po, purihin ang Diyos, dakilain siya. Sa kabutihan niya, kami ng kabiyako na isasadsad namin ang anumang dalahin sa aming buhay. Kumbaga po ito ay parang hangin lamang na nakikiraan, na dumadapyos sa aming katawan, at sa kalooban niya at sa paghahari niya, ang lahat ng bagay na pagtatagumpayan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kanya po purihin, dakilain ng Ama. Si marahil po kung hindi niya kami naakay sa dakong ito. Kung hindi po marahil sa sanlaksang bilang ng tao, ay napabilang kami ng kabiyako na inapuhap niya, inaruga niya, nilinisan niya sa gawaing ito. Marahil po, kagaya ng sinasabi ng mga iba kong kapatid, nasaan na kaya kami ngayon? Kaya po walang hanggang papuri ang itinataas ko sa Panginoon, sa kadakilaan niya, sa kabutihan niya, sapagkat ang lahat ng bagay, kapag sa Kanya iniyasa, anumang bigat ng krus, gano man ang bigat, ang sukat nito, ang haba nito, kapag ipinasa niya sa ating balikat, alam niya, kayang-kaya natin ito. Palakpakan po natin ang Diyos. Yun lamang po, at maraming salamat. Nais ko lang pong muling sabihin sa inyo, anumang bigat ng ating dalahin, kapag ipinagkatiwala natin ito sa Diyos na dakila, anuman ang ating karamdaman, anuman ang laman ng ating isipan, anuman ang problema natin sa ating pamilya, walang hindi mababago kapag niloob niya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat at naway may napulot kayo. Purihin ang Ama. Nakapulot po kayo. Malawig man, mahaba man ang kanyang tinahak, ang pagbabahagi niya sa kanyang nakaraan, tuwirang sa bandang hulihan, isinaad pa rin ang kabutihan ng tunay na nagpapasan. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Kaya po ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, nais ko naman po muling tumawag ng isang kapatid na magbibigay aliw sa ating kalooban, sa Espiritu ng Ama. Galay na isang papuring awit ang ating kapatid na Pilar, na sa bawat araw ay nagsusumikal at nagsusumidhi ang kanyang damdamin. Tagus po sa aking puso. Kaya po, hintayin natin siya. At sa pagkakataong ito, nais ko po namang tawagin ang isang kapatid na bagamat hindi siya madalas tumindig sa harapan, kung pagmamasdan ay wala siyang pinapasan, subalit pakinggan natin kung sino ang kasama niya nagpapasan sa pang-araw-araw niyang pamumuhay. Palakpakan po natin ang ating kapatid na Marie de la Cruz.
At bilang tatlo, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, palakpakan po muli natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa kapatid nating ito na sa bawat araw ay pinasisilay sa akin ng Ama kung paano niya iniuusad ang kanyang krus na sa aking pananaw ay hindi naman nga siya ang nagpapasan sa kakaibang handog mula sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon para sa ating kapatid na J.R. Cao. Salamat po, Ama. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Pagpapasan ng sariling krus sa ating buhay. Na kung bilang tao, tunay nga pong masasabing mabigat. Subalit ako po sa buhay ko, ang ginagawa ng Panginoon, talagang patag na patag, sobrang patag po talaga sapagkat hindi ko po nararamdaman. Sapagkat malakas ang katawan, isang biyayang talagang masasabi kong bawat araw pinagkakalob niya sa akin. Problemang pinansyal na irarao sa bawat araw sa patnubay ng Ama. Sapagkat sabi nga ni kapatid na nagbahagi, ang lahat ng tao ay kailangan ng salapi bilang nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Subalit ang ginagawa ng Panginoon, inilalagay ka sa Kanya doon sa kakontentuhan mo, na yung mga bagay na hindi mo na kailangan na sabi nga na alala ko sinabi ng aming mother of the house, kailangan mo lamang ng pera kapag meron kang bibilin. Yun po ang ginagawa ng Panginoon. Ano mang bagay yung nung nasa iyo, kapag ka nagiging kontento ka, talaga pong wala kang hahanapin. Sapagkat ang Diyos sa aking buhay, ang Diyos ang naglalaro sa bawat araw sa aking kaisipan. Bakit ko po nasabi yun? Sapagkat isa lang po talaga yung hiningi ko sa Kanya, yung araw-araw na kalakasan, na siya ko pong nakakamtan sa dakong ito. Na sa bawat ginagawa at ginagampanan ko, walang pagalang katawan. Sapagkat ang katotohanan nga po yung sinasabi ng mahal na po kuntsing mga kapatid, na kapag anumang bagay ang ginagawa mo, masasabi mo mang mabigat bilang physical na gampanin ng iyong katawan lupa, kapag ka ang banal na espiritu habang gumagawa ka, siya yung nasa isip mo na nangungusap siya kung paano nga tinuturuan kanya ng dahan-dahan na hindi mo kailangan magapura. At kung paano nga ang banal na espiritu ang nagpapagaan, mga kapatid, iyan po ang naranasan ko sa aking buhay, na talagang masasabi kong, sabi ko nga, mahirap ibahagi maski sa kapatid mo sa laman o sa kabiyak ng puso mo. Subalit ikaw sa sarili mo at ang Panginoon ang nakababatid ng bawat ginagawa mo sa bawat araw. Yun po ang ginagawa ng Panginoon sa akin na wala pong reklamo, walang ano man yung ginagampanan ko, ibinabahagi ko lamang po iyon. Subalit ang prioridad ko po yung paglilingkod sa Panginoon, na pagdating sa takdang oras, talaga pong siya na ang kumikilos, iiwanan mo yung gawain mo. Kung talagang gusto mong maglingkod, iiwanan mo. Sapagkat yung bahagi ng Diyos sa iyo, ipinaparte lamang na yung katawang lupa mo. Subalit kapag kasi yung prioridad mo, bilang ikaw ay inaatasan o isang lingkod na naturingan, talaga pong araw-araw ibibigay niya yung kaparaanan kung paano ka patag, kung paano ka payapa sa bawat araw. At kung may ano man yung bagay na bilang pasaning krus, masasabi ko po talaga ang Diyos ang nagpapagaan. Sapagkat bilang sa isang taong tumanggap sa Panginoon, talaga pong kapag siya na yung
pinaghari natin sa ating sarili. Alam niyo po mga kapatid, tunay na nagpapalaya ang Diyos. Na kapag ang bawat sangkatauhan ay nahirati dun sa ginagawa niya at hindi niya pinapasok ang Espiritu ng Banal sa kanyang katauhan, mararamdaman mo yung pagal at mararamdaman mo yung pag-iisip. Yun po ang katotohanan. Sapagkat kapag ka po kuminsan sa buhay ko po, pagising ko ng alas 6 hanggang alas 12 o alas 11:30, binibigay ng Panginoon yung katawang lupa ko kung ano man yung ginagampanan ko. Subalit, kasama ko pa rin siya. Doon ko po napatunayan na talagang kapag ka sa bawat ginagawa mo, naging totoo ka sa pagkilala sa Banal na Espiritu, talaga pong siya yung gagabay sa'yo at papatnubay sa'yo. Hindi ka magkakaroon ng init ng ulo. Hindi ka magkakaroon ng, bagamat magkakaroon ka minsan ng konting galit sa sarili, subalit hindi mo pinananahan sapagkat yun po ang katotohanan na kapag ka ang Diyos pala ang nagbigay, talagang siya ang kumilo sa buhay natin. Alam niyo po, talagang makinig lamang tayo sa mensahe ng Banal na Espiritu sapagkat siya yung nagpapalakas. Kagaya nga po sa akin, siya yung nagpapalakas talagang sa bawat araw. Mahirap ang paniwalaan kapag ang Banal na Espiritu na ang pinanahan natin sa ating puso at kaisipan. Dito sa loob ng dambana at paglabas mo, kailangan kasama mo pa rin siya. Sapagkat kung hindi mo siya kasama sa labas at habang nakikinig ka lang saka mo siya na naiisip, bali wala po mga kapatid, sapagkat magkakaroon ka pa rin ng mas mananaig yung damdaming tao. Sapagkat ang damdaming tao, iyan po ang nagbubulit sa atin sa kapahamakan, pag-iisip na sinasabi ng mahal na po kunching. Subalit kapag ka malakas ang Espiritu sa iyong katauhan, talaga pong mararamdaman mo at hindi ka naghahanap ng mga bagay na wala sa iyo, kundi kung ano yung nasa iyo, yun ang pinasasalamatan mo. Ganyan po ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. Talagang ewan ko, kung minsan masabi ko nga mahirap unawain, pero ipaiisip naman sa iyo ng Ama yung katotohanan na kapag siya na ang kumikilos sa iyong buhay, kapag ka nagiging patag ka, nagiging payapa ka, hindi ka nag-iisip ng mga bagay na alam mong magugulumihanan ka, siya yung maghahari. Ganyan po ang Panginoon sa dakong ito mga kapatid. Kaya tayo pong lahat, bilang iwanan ko po sa inyo isang pagpapatibay, pagpapalakas loob. Bawat salita ng Banal na Espiritu, suriin po natin at ipasok natin sa ating puso at isipan. Sapagkat ako po talaga sa katotohanan, wala po akong narinig na mensahe sa mahal na Apo Kunching na hindi po nakakabukas sa atin, sa bawat sa atin. Subalit sabi nga ng Banal na Espiritu, hindi lahat makakatanggap. Pilitin po nating makatanggap tayo. Nasain po natin na ang bawat mensahe magbigay kalakasan sa ating kaluluwa, sapagkat ang bawat may karamdaman, kung pakikinggan lamang po ang mensahe ng mahal na Apo Kunching, mga kapatid, isang kagalingan po ng ating kaluluwa, kasama po ang ating katawang lupa. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Salamat po, Ama, at salamat, mahal na kapatid, sa makabuluhan mong ibinahagi. Totoo po yun. At sa bandang wakas ng kanyang sinambit, kanina po, pagpapasan sa pamilya, sa ating kapatid ng Promise. Tapos po, ngayon, kung paano ko ikaw ay may karamdaman, kapag malakas at puspos ng Espiritu ang iyong kaluluwa, hindi mo mararamdamang ikaw ay may pinapasang sakit sa iyong katawan. Amen? Kaya po, ibig sabihin, damhin natin sa tuwina ang tunay na nagpapasan ng ating mga dalahin. Kaya po muli sa pagkakataong ito, nais ko naman pong palakpakan natin ang Panginoong Diyos kung paano sinambit ang karamdaman.
para sa ating kapatid na Edith. Paano niya nga kaya naiuusad, na isasadsad ang kanyang pasanin? Sinong kanyang kasama? Magandang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito. Pagpapasan. Kung hindi nyo po batid, mag-iisang taon po nung ako ay nagkasakit na polio. Sabi ko po noon, bakit kaya ako nagkaroon ng polio? Kasi, paano po ako makakatulong sa pamilya ko? Kasi, mahirap po kasi mag-apply pagka meron kang kapansanan, di po ba? Pero yung po pala yung napagtutanto ko na binigay po pala sa akin ni Lord yun kasi yun po pala yung pagpapasan ko na kaagapay ko po pala siya kasi hindi po yung sagabal sa paghahanap ko po ng trabaho. Binigyan niya po ako ng kalakasan ng loob, tibay ng damdamin kasi po nakapagtrabaho po ako, nakatulong po ako sa pamilya ko. Tapos po ngayon po, nagkaroon po ako ng, nadulas nga po ako sa CR, nagkaroon po ng, yung tuhod ko, so, hindi po ako nagpa-opera, dahil po nanalig po ako dito, dahil dito po ako gagaling. So, sa mga nung dati hindi po ako napupunta dito, ang ginagawa ko lang po sa papag, higa, upo. So sabi ko, Diyos ko, buti pa ho nagka-dengue na lang ako kasi hindi po ako makagalaw. Gusto ko pong, yun po yung pinapasan ko, yung pagkakaroon ko po ng karamdaman dahil nandun po ako sa bahay, hindi po ako nakakatulong. Hindi po kasi ako sanay nang wala akong ginagawa. Gusto ko trabaho talaga ng trabaho. So yung pong nakasanayan ko, yung hindi ko po talaga matanggap na nakaupo lang, nakahiga, maghapon, umaga, maghapon, magdamag, upo, higa. So sabi ko, yun nga po, nakarating po ako dito. So unti-unti ko po siyang sa sarili ko na ko nga po. So dumaan po yung mga araw, nakapakinig po ako ng mensahe ng mahal na Apo sa pamagitan po ng Banal na Espiritu. Yung po palang yung pinapasan ko, unti-unti niya po ako, yung sa kanang balikat, ako may pasan. Pero doon sa kaliwa po, kaagagapay ko po siya kasi ngayon po, hindi na po ako nakahiga, nakaupo, nakakapaglaban na po ako, nakakapag-urong na po ako, nakakaligo na po ako na mag-isa. Lahat po nagagawa, hindi pa man po ako nakakalakad, pero inangkin ko na po na dito po ako gagaling. Yun po yung pagpapasan na sinasabi ko na binigyan tayo ng pagpapasan ng krus sa kanang balikat. Doon sa kaliwa, doon siya, nakaagapay siya sa atin. So kahit ano man po pala yung pinapasa natin, wag po tayong mawawala ng pag-asa. Kasi hindi naman po niya tayong pababayaan. Mahal na mahal po tayo ng Ama. Kaya nagpapasalamat po ako sa Ama kasi kahit ano man po yung dumating sa aming buhay, nandyan pa rin po siya.
hindi po siya nawawala. So, yun lamang po, marami pong salamat. Salamat anak at salamat sa ating Panginoon. Ano po ang napulot nyo sa kanyang pagbabahagi? Noong mga panahon na hindi niya pa nakikilala ang tunay na nagpapasan ng krus at makapagpapasan ng ganon siya. Nabagot. Sabi niya nga, buti pa nagka-dengue na lang siya at di niya lang idinugtong na buti pa namatay na siya. Subalit, ngayon sa buhay niya, nang maramdaman niya, nang makilala niya ang tunay na nagpapasan, kung kaya't ngayon ay magaan niyang naisasadyad ang kanyang krus, hindi na niya iniisip ang siya'y magkaroon pa ng ibang karamdaman, kundi patuloy na ipagkatiwala ang kanyang buhay sa tunay na nagpapasan. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Nakatawag na po ako ng isang kapatid na Kaps, isang kapatid na alagad na babae, kapatid na alagad na lalaki, isang tagasunod. Salamat anak sa napakaganda mong binahagi. Ngayon po, tatawag naman po ako ng volunteer. Po kayong mahiya. Kung susundin ko po yung udyok sa aking damdamin, baka po mayroon akong hindi matawag na sige po. Muli po, palakpakan natin ating Panginoon para sa kapatid na ito. Kapatid na Susing. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Bagamat ako'y natatawag, 2 beses na po. Bakit kaya palagi gusto kong tumayo rito? Siguro po, atas ng Ama, na ibahagi ko po ang ibang naranasan kong buhay na hindi ninyo naranasan. Ako po ay naging maligaya sa piling ng asawa ko sa loob ng 40 taon, sapagkat ako po ay 10 taon niyang sinuyo mula elementary hanggang makatapos po ako ng college. Pero nang makatapos po ang mga anak ko, ano po kayang pasanin ang nadagan sa aking balikat na parang hindi ko kakayanin. Hindi ko po iniisip na mangyayari, pero nangyari. Nakagawa po siya ng pagkakasala na labag sa aking kalooban. Siya po ay ng babae. Sa kabila po noon, tiniis ko kasi iniisip ko may sinumpaan ako sa harap ng dambana nang ako'y ikasal na kailangang magtibay ako. Pagtibayan ko kung ano man ang dumatal sa buhay ko, dahil yun po yung kailangang bathin ko. Napakahirap, hindi po ba? Sa pangyayari, sa katagalan ng mga ginagawa niya, lagi po akong nakatingala sa langit, na bagamat ako'y nagtuturo, parang hindi ayos ang pagtuturo ko. Gusto kong tuwina, uuwi ako para mahuli ko siya. Pero po nangyari talagang 3 beses, nahuli ko siya. Talagang ang babae, halos patayin ko. Pero po yung asawa ko, dahil mahal ko, hindi po siya sinasaktan kahit konting kurot, hindi. Kaya inaamin ko sa inyo, sobra ko pong mahal yung asawa ko, talagang tutun-totoo. Hindi po ako nahihiya. At sabi ko nga po sa kanya, gusto mo bang yung ginawa mo sa akin ay gagawin ko sa iyo? Kahit labag sa kalooban ko, sabi niya, wag daw, nakakahiya raw. Ba't alam mo yung nakakahiya? Bakit sa akin ginawa mo? Sabi ko sa kanya. Pero po ang sabi ko po sa Panginoon, sino po ba sa gabal sa amin 3
Yung po bang asawa ko, yung babae o ako? Lord, sabi ko, kung ako po, kuhanin mo ko. Kung sino po sa bagal, kuhanin niyo po siya. Sabi ko, hindi po ako kung magdaramdam. Alam niyo po ba, namatay ang asawa ko, patawarin ako ng Diyos. Hindi ko po siya isinumpa. Nangingilang po ako ng payo sa kanya kung sino talaga dapat niyang kuhanin. Sa ngayon, kahit po masakit sa kalooban ko na ito'y aking naging pasanin, tanggap ko po dahil ang paniniwala ko na andyan ang Ama para gabayan ako sa araw-araw na pamumuhay at sa pagtulog ko sa gabi sapagkat nang nabubuhay po siya, basta't nandyan na, titihaya na po ako. Wala na akong pakialam dahil alam kong andun siya, mayroong magtatanggol sa akin. Pero ngayon, iba po ang magtatanggol sa akin ng ating Panginoon na Diyos na buhay, na talagang idinaan ko na po ang buhay ko sapagkat ang sabi ko, Lord, hindi na ako magtuturo. Tama na yung perang binigay mo, sapat na yun. Sapagkat sa ngayon, ang tinatamasa kong buhay, hindi ko po tinamasa sa buong buhay ko magmula nang ako isilang. Sapagkat binuhos niya po talaga yung biyaya na talagang pinagkaloob niya sa amin, sa iisang anak ko, na kami pong lahat ay nagtamasa ng kaginhawahan. Pero ang pinasasalamatan ko pong isa ay yung mga bata po ay nagkaroon ng kanya-kanyang hanap buhay. Hindi po ako sa nagmamalaki, yung pong mga paaralang naitayo sa Baliwag, sa Microlink po, sa San Jose del Monte, din po sa Roque yung isa, sa Mesa Rafael, saka po sa San Miguel. Yung po yung Miss Microlink Institute of Science and Technology na pag-aari po ng aking panganay. At yung pong kaisa-isa kong, ang may babalita ko po sa inyo, kumukuha po kami ng scholarship sa mga mahihirap. Nagbibigay po kami ng exam na kung mapasa yung bata, libre matrikula po at libre ang uniform. Opo, yung po mababalita ko sa inyo. At yung po isa kong anak na babae, ito po ay hindi ko dapat i-share na dahil po confidential. Sabi ko, kahit isa kang babae, katumbas ka ng 20 anak na babae. Sapagkat lahat ng pangangailangan namin, kahit nag-iisa na lang ako at yung mga kapatid mo, sagot mong lahat. Wala po akong binabayaran sa bahay, meron po akong 2 yaya. Sabi ko nga po, kung kailan ako tumanda, doon ako nagkaroon ng yaya na hindi ko natikman nung ako'y bata pa. So thank you Lord, maraming po salamat at sana po, wag niyo naman po akong pintasan, kung ano man po ang nasabi ko, pagpalain po tayo ng poong may kapal. Maraming po salamat. Salamat po, mahal na kapatid. Po kayong mag-alala, kundi isinaad lamang po sa ayon sa inyong ibinahagi ang pagkilos ng Diyos. Ano po? Kung paano niya ipinadama sa inyo na hindi man tuwirang ipinakita sa inyong siya yung nagpasa ng inyong krus, ipinadama niya sa inyo na sa pagtanggap niyo sa kanyang banal na espiritu ay tuwirang pinagaan niya ang inyong pinapasan. Kaya wag po kayong mabahala. At ngayon naman po, tagasunod, ano po? Nais ko po maling tumawag ng isang tagasunod at ito po ay ang ating anak na Janine. Alam ko po, nasa labas siya. Palakpakan po natin ating Panginoong Diyos na buhay. Kung ano po ang kalooban ng Ama, siya ay magbahagi kung paano ipinadama ni Lord ang pagpapasa niya ng kanyang pinasan. Pakinggan na lamang po natin kung ano ang kanyang ibabahagi.
Muli po, palakpakan natin ang Panginoon. Gandang umaga po. Nakalimutan ko po kasi yung USB. Ano na lang po, a cappella. Paano kita mapasasalamatan? Pag-ibig mo sa'kin binigay, ngayon lamang ako nagmahal ng tunay sa tanang aking buhay. Sapat na ba ang ako'y mangako mananatili ka dito sa aking puso? Paano kita mapasasalamatan? Sapat na bang mahalin lang kita magpakailan pa man? Sapat na ba ang ako'y mangako mananatili ka dito sa aking puso? Paano kita mapasasalamatan? Sapat na bang mahalin lang kita magpakailan pa man? Okay na po ba, isa na lang? Kalungkutang bumabalot sa aking kalooban, kahit kaibigan ng nararamdaman. Paano kaya ito malalagpasan? May bukas pa kaya naghihintay? Sa tuwing tila di na makakayanan, pagsubok na aking pinagdadaanan, ang tanging pag-asang pinanghahawakan, may awa ang Diyos, may awa ang Diyos. Kaya akap sa bawat gabing dumadaan, pagtitiwala sa mga gawa ng may kapal, pagmaasang suliranin malulunasan, dalangin nawa'y kaawaan sa
tuwing tila di na makakayanan, pagsubok na aking pinagdadaanan, ang tanging pag-asa pinahahawak, may awa ang Diyos, may awa ang Diyos. Salamat sa makapangyarihang awa na nagbibigay lakas sa akin. Sa tuwing tila di na makakayanan, pagsubok na aking pinagdadaanan, ang tanging pag-asang pinaghahawakan, may awa ang Diyos, may awa ang Diyos, may awa ang Diyos, may awa ang Diyos. Sensya na po, nadala. Salamat po. Purihin ang Diyos. Kung gaano po kaamot, kaganda ang mukha ng anak na Janine, ay ganoon din po kaganda at kalamyos ang kanyang tinig. At kung paano anak, kung siya'y nasilayan mo, nung mga panahon na siya'y nasa pag-usad upang malampasan niya at maisadsad niya ang krus, nagtiwala siya sa banal na Espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo, ay tuwirang ngayon, kitang-kita mong hiwaga na kanyang nakamtanan niyo po. Napakabuti ng Panginoon, kaya doon po sa inawit niya, huwag tayong mawala ng pag-asa, may awa ang Diyos, maisasadsad natin ang krus sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob, ng kanyang banal na Espiritu. Salamat anak sa iyong magandang awitin. Mayroon pa po ba na purihin ng Diyos, dinulog ko po ito sa Panginoon. Kaya ngayon naman po, nais kong tawagin ang ating kapatid na Tita Bel. Tita Belia, palakpakan po natin ating Panginoong Diyos na buhay. Kung papaano naman po sa kanyang pagpapasan, sinong kanyang kaagapay. Papuri po sa iyo, dakilang Ama ko, sa umagang ito, na ako po ay naririto sa harap mo upang papurihan ka at pasalamatan sa lahat ng mga bagay na ipinagkakalaob mo. Maraming salamat po, Ama, sa mga pagdalisay na lalampasan ko. Ikaw ang nag-ahari sa tuwina. Ang lahat ng ito, ibinabalik ko po ang papuri at pasasalamat sa pamamagitan ng Birheng Maria, ng iyong kinalugdan, ang minamahal naming Apo Kunching, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Maraming salamat po sa iyo, o dakilang Ama ko. Magandang umaga po sa umagang ito, sa katanghaliang ito. Pagpapasan ng krus. Ang pagpapasan po ng krus ay kaagapay natin ang ating Panginoon at hindi po tayo mahihirapan kung sa pamamagitan na niya tayo ay laging tatawag at hihingi ng patnubay at gabay niya. Sa pamamagitan po niya, ang lahat ay pinagkakaloob niya. Mabigat man ito o magaan, pagkat lagi natin po siyang kaagapay. Ako ay pinagpasa na po ng Ama ng krus. At ang krus na ito ay hindi ko inangkin na mabigat, pagkat magaan ko po itong nadala, sapagkat lagi ko po siyang kaagapay. Kaagapay sa tuwina,
ginagabayan niya ako at damang-dama ko kung paano po niya ako ginagabayan sa tuwina. Nawala po ang kabiyak ng puso ko at sa madalit sabi, katulad din po ako ng ibang mga nanay dyan na ang mga anak ay malalayo sa kanyang piling. Wala po akong kasamang mga anak sa aming tahanan, maliban sa sinasamahan po ako ng aking kapatid na isa, kasama ang aking bayaw. Doon po sila natutulog sa amin. At minsan po, dahil nga po sa aking karamdaman, na ako po ay mayroong ugat na nagbabara sa puso. Minsan po nakita ako ng aking kapatid na umihilang po, buti na lamang po at siya ay nagising. Nang magising po siya, nakita po niya akong nakahandusay na dun sa CR. Buti na lang po at sa pagkakahiga ko na yon ay may washing machine din eh. Pumahalang ako sa CR, hindi ako at gumanyan ako. Kumbaga, ayun, nangingitim na raw po yung labi ko, maitim na ako. Kumbaga talagang wala na akong malay. Salamat sa gabay at patnubay ng Ama, ako'y binuhay pa. Sa madalit sabi ko po sa kanila, ikuha niyo ako ng mainit na tubig, yung kaya kong tagalan. Pagkat talagang, masakit po ang dibdib ko. At yan po ang ipinagagamot ko noon sa ating mahal na Apo Kunching. Salamat po sa patnubay at gabay ng Ama nang dalin po nila ako sa heart center. Nakita po ng mga doktor na wala na po yung bara ko sa puso at yun na lang daw pong maliliit na ugat. Hindi po ba? Ang patnubay at gabay natin ay laging nakagabay kahit saan man tayo dalin doktor. Pag siya'y nakagabay sa atin, tayo'y kanyang pinangangalagaan. Kanya, salamat sa Ama, sa patnubay niya, yan ako pinatatatag na sa tuwina ng ating Panginoon. Kahit na may pasang ng krus, basta't siya lagi ang nasa isip mo, siya ang gabay mo at patnubay, hindi kanya pababayaan. Mabalik po ako sa aking mga anak, mahirap ang malalayo sa piling ng mga kasama mo sa buhay. Wala kang anak dito, ala naman po tayong magagawa kasi hindi naman po natin maibibigay yung kaya nilang anuhin sa ibang lugar. So, tayong mga magulang nagtitiis. Pero may gabay naman tayo. Pinapatnubayan tayo ng Ama, kanya yung kalakasan ng kalooban, sa kanya tayo humuhugot, sa gabay niya, hindi tayo niya pinababayaan. Kanya, mapalad po ang bawat isa sa atin. Basta, magtiwala tayo sa Ama, humingi lagi ng gabay sa kanya, at hindi tayo niya pababayaan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po, mahal na kapatid na Belia, sa makatotohanan yung pagbabahagi ng inyong. At sadyang kapag niloob po ng Panginoon, dalawa po yung pinasilay sa akin ng Ama na kanina pa po sila tinatawag, po. Upang magalak naman po ang ating mga kaluluwa, ang ating espiritu, ang Ama, lahat. Muli po ay palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na Pilar upang kung ano ang kalooban ay kanyang gampanan. Salamat po at nakahabol. Mayroon lang po kasing mahalagang tinunguhan at habang nasa daan nga po, sabi ko po, nawa po makahabol pa. Kaya purihin po ang Ama sa lahat po na ating pinapansan. Alalahanin po natin na mayroon tayong tunay na kaibigan. Amen po ba? Napakasarap pong kaibigan ng ating Panginoon. Kahit kailan, di po niya tayo iwan. Kaya po, para po sa ating lahat. Nawa po, maging handa na tayong lahat sa paglabas ng ating minamahal na Apo Kunching. Namnamin niyo po ang awitin ko. Sino pang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko,
kaibigan mo ako. Sa akin mo sabihin ang problema mo at magtiwala kang di ka mabibigo. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa at may karamay ka sa iyong pagkurusa. Kapag nasaktan ka ay huwag kang susuko. Kahit may takot ka ay huwag kang magtago. Di ka nag-isa, kasama mo ako. Tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Kaibigan kita, kaibigan, tuwing sino pang tutulong sa'yo kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako. Ngayon nalaman mo na may kasama ka. Hindi kailan pa man mag-isa. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan kita, kaibigan, tuwing sino pang tutulong sa'yo kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako. Sino pang tutulong sa atin kundi ang ating Ama. Kaibigan natin siya. Salamat po. Purihin ang Ama. Salamat, mahal na kapatid. Sadyang pagkalooban ng Ama, saan ka man pumunta, hihintayin ka niya. At ngayon naman po, mga minamahal kong mga kapatid, atin naman pong palakpakan ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating Mother of the House. Kung ano naman po ang kaukulan para sa Kanya. Sa Kanyang pinapasan, sino nga ba ang tunay na kaagapay? Salamat, Ama. Salamat muli sa ikatlong araw na pagkakataon na ipinagkaloob mo upang maghayag ang kabutihan at kagandahang loob na sa bawat araw ay aming nadarama, tuwiran kong nadarama na ikaw ay Diyos na buhay na aking pinaglilingkuran. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa Ama at sa ikatlong araw ng pagkabuhay. Muli ay ipinagkaloob ng Ama na maghayag ng katotohanan na mula sa Kanya. Sadya nga pong hindi kayang liripin ng sinuman ang bawat pasanin. Amen? Subalit, salamat sa Ama, sapagkat ngayon ko po nasuri na ang pagpasan ng krus, ng sariling krus, wala kang pwedeng asahang tao, kundi tanging Diyos lamang. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po nasabi? Maaaring umasa ka sa tao doon sa mga taong bukas sa Diyos. Amen? Sapagkat kung hindi bukas sa Diyos, walang tutulong sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Bakit ko po nasabi? Sapagkat, sabi nga ng ating Panginoon, napakaraming pagkakataon na masisilayan ng tao
napakaraming maluwag, maraming masasagana. Subalit bakit ang daming mahihirap? Ang daming mahirap. Ang daming halos naghihikahos. Sapagkat, sabi nga, kung wala ang Diyos, magi ang mahihirap na ito ay hindi rin sila mabubuhay. Sapagkat hindi sila pananagutan ng tao lamang, kundi ang Diyos ang mananagot kung paano ang pagpasa ng krus, tanging Diyos lamang ang kaagapay. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang nagaganap po sa aming buhay bilang mga alagad. Nasabi ko nga, hindi ako naka-uniform, pero okay lang po. Sapagkat minsan, pinahihintulot ng ama, hindi nakakahiyang sabihin, butas na po kasi yung pantalon ko, tatahiin pa lang po mamaya. Ano po? Anong nais ko po ituran? Ang pagpasa ng krus ay isang napakagandang pag-angkin na kapag inatang sa'yo, ay mapapasan mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Opo, sapagkat sabi nga, hindi ka maaaring kung sa mundo ng tao,